Dear Papa Joe, good day to you. Ako di ay si Belle, 19 years old, born and raised somewhere in Mindanao. My life was very okay, happy, peaceful, and satisfied. Kundi palang tungod sa kabutang nga nakapausab sa kuang pagkatao. Duhami ka mga igsuon nila ni Mama ug Papa. Si Ate Leonora ang ako ang maguwang nga babae. College na si ate ug ako third year high school. Diyang akong nahibawan ang pinakabating balita nga akong nadunggan. Gikan pagyud sa ako ang mama. Si Mama Ason lang ang nagatiman namong manag-igsuon tungod kay usaman ka OFW si Papa sa Saudi. Nagsugod ang pagkausab sa akong kinabuhi diyang nga akong maguwang nga si Ate Leonora nakauyab sa iyang classmate sa college nga ginganlan og Elmer. Nadunggan na ako si ate og si Mama diyang ni-confess si ate kang Mama Ason. Ma, doon na ba ko'y boyfriend. He's nice and came from a good family. Matud pa ni ate sa among inahan. At first nakuratan si Mama pero nitubag ra pud ni dayon og kung mao na, I want to meet him. Dadadiri para atong mahimbisan. Tubag pa sa akong Mama Papa Joe. Tuod man wala maglangay si Ate Leonora. Pagkasunod sa bado sa gabi, udto pa lang nangandam na ni, nang limpyo na sa sala, sa kusina, ug sa amuang nataran. Murag nataran tani nga wa mahimutang nga mubisita niya for the first time ang iyahang boyfriend. Relax lang te, excited kay kada. Kung makaprepare ka, murag mayor ang musaka diri sa tua. Matud pa sa ko ang maguwang niyatong higayuna o matud ko pa sa ko maguwang niyatong higayuna diya sa kusina ug busy kayo sa pagluto og macaroni salad para kuno ipakaon sa iyang bisita. Gikulbaan ko sis, I don't know what to do. What if di siya magustuhan ni Mama? Kabado pantubag ni ate. Kalma lang, uya pabitaw na nimo, di pa man kaha mo magminyo. Anak yun ang first time, mo na'y pinakalisod. Matod ko pa para ma-relax si ate Papa Joe. Gwapo siya ate, padayon ko pa ang pangutanan niya, pero wa ni nitubag. Nakita na ko nga nang blush ang naong ni ate. Sa among manag-igsuon, si Ate Leonora ang conservative. Manang ang style, manamit og lilihukan. Makontento ra ni og naa sa sud sa balay. In short, buutan kayo si Ate Papa Joe. Well ako, buutan man sab, pero exact opposite mig batasan sa ako ang ate. Insakto nga alas 6:30 sa gabi, naabot si Elmer. Gisugat dayon ni ate o gidala sa sala kundi nagpaabot si Mama nila. Dito na ko nibawaan nganon ng blush si ate sa papangutanan nako kung gwapo ba ang iyang uyab. Yes, gwapo gyud si Elmer. Disente og limpyo tan-awon. Doon na pa ni bit-bit nga tulo ka bouquet of flowers. Ang usa iyang gihatag kang ate, samtang ang usa gitunol niya diri nako. Ug ang usa iyang gihatag kang Mama, dungan sa iyang pag-amin sa kamot sa kong Mama. Wow! Dili lang kini gwapo, buutan og matinahuron pa. Swerte si ate, murag nakadaog og loto. Matud ko pa sa akong unahuna, Papa Joe. Klaro kaayo sa panagway ni Mama nga nakauyon dayon siya ni Elmer. Labi na paggabaw niya nga anak ni og architect. Pasmile-smile lang ko samtang naminaw nila nga nagistoryahanay. Wa man sa ko'y matampo, dili kayo ko expert og mga conversation. Gawas pa, gipugngan ako ang akong baba nga mutabi kay may pagkataklesam sa ko Papa Joe. Gipasidad-an ako ni ate nga mag-behave. Pagkahuman ng panihapon na mong upat, nipresentar lang ko nga ako'y manghugas sa plato ug sa mga kinan-ana mo. Namalik silang tulo sa sala og nananaw og TV. Samtang ako nang hugas og sa nag-ugdo nga hugasan. Pero kalit lang nga doon ako'y nadungog nga kasa sa akong likod. Paglingi ko pa si Elmer di ay nga gustong mo ato sa CR og nasaag. Naabot sa likod sa among kusina kundi dito ko nang hugas. Diha sa luyo straight lang na di ang CR. Matod ko pa niya. Thanks Belle ha. Si ate magud nimo to ay giyad to sa inyong taas. Iya lang kong gisugo nga pangutanon ka asa inyong CR. Tubag pa niya. Ako lang siyang gipahiyuman og tamis kaayo Papa Joe dungan sa kong muestra sa kong simod nga sa agianan paingon sa CR.
Out of order man gud ang among CR sa sud sa balay. Maong sa CR sa gawas, maoy among gipagamit. Ngit-ngit niya tong higayuna sa gawas. Maong abtig 1 minute ni balik si Elmer. Bill, sorry to disturb you ha, pero pwede mangayog tabang. Ngit-ngit mangud kaayo, di ko kakita sa switch sa inyohang banyo. Matod pa niya nako, Papa Joe. Sure, dali. Kuyugan ti ka. Tubag ko pa og ako na mismo ang nilakaw sa ug-una og si Elmer nasa kong luyo. Ako siyang gihatod sa banyo og akong giablihan ng pultahan og gi-turn on ako ang switch. Hayag na, Papa Joe. Tungod kay naara siya sa akong likod, pag-atras nako nabangga ko sa iyang lawas. Ug may nalanggani, kay iya ko nagunitan sa abaga. Ug wag yu tuyua nga napagakus ko sa iyang hawak. Ay, sorry. Natrasan nun ti ka, Elmer. Okay lang ka? Sakit imong tiil nga ako natumban? Matod ko pa nga nagkanga-kanga og nauwaw ko sa amo ang porma, Papa Joe. Hinuon dali man ko nga nakabarog og nagpalayo niya. Ikaw hinuon, ang akong pangutan-on, okay ra ka? Tungod na ako natumba nung ka. Sure kang okay ra ka? Way sakit imong lawas, mabalakon pa nga pangutanan niya nako. I'm okay. Sige ha, muna na ko nimo, manghugas pa kog plato. Matod ko pa nga dali nga nibalik sa kusina. Wala akong makasabot sa akong gibati pero gikulbaan ko, Papa Joe. Ang dili na ako madawat nga murag feel na ako I like him. I suddenly like my sister's boyfriend and I knew nga it was very, very wrong. Pagkasunod adlaw, wala akong magkaagwanta og akong gipangutana si ate og kano sa usa mo balik o pamisita si Elmer niya. This coming weekend, ngano nangutana man ka? Tubag pa ni Ate Leonora. Wala lang. Nahilom na manggug ka, I thought something wrong sa inyong relationship. You know, boys these days, tagsa na lang ang kasaligan, matod ko pa niya. Well, lahi si Elmer, no? Tagsa na lang lalaki nga, dili babaero, especially kung mga itsuraan. Depensa pa ni ate sa iyang uyab. Tuod man pagkasabado na misita na usab si Elmer kang ate. Samtang naa silang duha, sa sala ng istoryahanay, nangandam na kundaan sa taas sa akong isuot. Usa ka miniskirt o sleeveless nga pangitaas. Bisan pag maguwang si ate na kog tulo ka tuig pero mas taas pa ko niya. Cute og pitit si ate. Samtang ako taason nga pagkababay. Slim og morena. Daghan ganing mga bayot nga miagdan ako nga papilondo ko beauty pageant. Kay pang beauty queen ko no. Ang ako ang hitsura og aura. Pag naog na ko sa sala, gituyog yun na ako nga magpaso-paso sa tubangan ni Elmer. Nagpakaroon ingnon ko nga, doon ako ikipangita dito. Unya nanangid dayon ko ni mama nga muadto lang kadali sa balay sa akong amiga nga silingan rasab namo. Pero wa ko magdugay sa bahay sa akong amiga. Nibalik dayon ko. Sa mua og timing sab, ang pag-abot nako, nagsukad na si mama para sa among panihapon. Samtang nangaon mi, nakabantay ko ni Elmer nga magpasiklap ni siya nako. Labi na gyud og di makabantay si Ate Leonora. Niadtong tungora, I know nga nakabantay na sab si Elmer sa akong alindog, Papa Joe. Mao na kadto ang akong buhaton permi. Kada pamisita ni Elmer og ngadto kang ate. Magpa-cute-cute ko in a way nga di mahalata labi na gyud ni Ate Leonora. Hangtod nga niabot ang adlaw nga wa na ko damaha nga mahitabo. Niabot si Elmer sa mambalay nga wa si ate og mama. Kay doon na importanteng gilakaw. Ni-text si ate nako nga on the way na sila og ipa-entertain lang kuno si Elmer samtang wa pa sila naabot. Very excited kayo ko nga nanglayupo nga unta madugay pa sila og pag-abot. Coming na sila si ate. You need anything like water or juice? Matod ko pa kang Elmer. Water lang, Bill, thanks. Nag-text sanay na bitaw ni ate nimo. Na-traffic lang kuno sila. Tubag pa niya. Paghatag na ko sa tubig nga to niya, nilingkod ko sa atbang sa sofa nga way tingog-tingog. Usahay mo pasiplap ko kang Elmer ug mausab ni nako. Nasakpan ako nga nitutok ni usahay, mo nga awkward na kayo nga akong feeling niya itong orasa, Papa Joe. Bill, namoy board game like puzzle or something? Killing the time ba while waiting? Pangutana pa ni Elmer nako. Naa kayo, wait lang ha, kuhaon nako. Tubag ko pa o pagbalik nako, dala nako ang box sa puzzle board game. Nagduha daming duha ni Elmer og puzzle. Nalingaw kayo mi nga nalimtan na mo ang oras. Pero sa kalit lang, nagkadikit ang among mga kamot ni Elmer, Papa Joe. Wa ko magdahom sa iyang sunod nga gibuhat. Iyang gigunita ng akong kamot o giagbayan niya ang akong abaga. Unya,
Hinay niyang gipaduol ang iyang ngabil sa likod sa kong tangkugo og gihagkan. Nangurog ko sa gibuhat ni Elmer nako. Wa na ko masayod kung si sakto o dili. Yes, ang kunon nako nga crush nako siya, pero wa sa kong plano nga tinuuron o luiban ang nako maguwang. Wa na ko makalihok diyang gihagkan nako si Elmer o gihagkan nako ni Elmer sa lips na gyud ug nibaos kog hawak niya. Dugay ang among panaginagkanay hangtod nga pareho mi nga nakalimot sa lugar kung diin mi nagkising. Kalit nga ni abli ang pultahan ug nilugwa sila si Mama ug Ate Leonora nga naakto gyud sa mong gibuhat. Dali ko nga nitindog ug nipalayo. Wa ko masayod ug unsay buhaton. Caught in the act minduhan ni Elmer. Dili ma-describe ang akong kauwaw, Papa Joe. Unsay inyong gibuhat ni Bel, Elmer? Suko pang singka ni Mama din nako. Samtang si ate nagpamahid sa iyang luha. Wala makatingog si Elmer. Ako ang nitubag. I'm sorry ma, ate. Wa magud tuyo Wa ra gyud to. Di ba Elmer? Matud ko pa nga nagkabunga-bunga ug si Elmer namuwa ang naong sa kauwaw. Samot pa gyud nga gihinginlan kini ni Mama. Way lingi-lingi nga nilakaw palayo. Diyan kami na lang ang nahabilin. Diya pa ni Sinta sa kasuko si Ate Leonora. Bel, nganong sa tanan lalaki ang ako pamangyong uyab? Na may dagan diha nga nakagusto nimo. Daghang kag mga suitors, di ba? Nganong si Elmer pamangyod? Matud pa ni ate nga naghilak lang gihapon. Wa na ko'y ikatubag pa, Papa Joe. Unsa pa may ako idepensa sa akong kagulingon. Si Ate Leonora ang nibanat og yaw-yaw. Hangtod nga naugkat na mga butang nga sukay pa pagkabata na munduha. Gisabot ra ba gyud ti Kapermi Bel ha? Sukad pa niya tong gagmay pata. Imong isulob ako mga sinina, ako mga bag gamiton nimo. Amo na gamit ikaw, imong duwaan ako mga toys. Ang tanang gusto nimo nga naa nako, imong gamiton. Ang wa nako damha nga hangtod pa akong boyfriend, imong ilugon. Padayon pa ni Ate Papa Joe. Wa man ako iluga imo ang boyfriend te. Kiss raman to. Kausa raw niya wa na dayon. Pangatarungan ko pa pero si Mama ang nisinta og samot og kasuko, Papa Joe. Paghilom da Bel, digawas na imong dugo na imong kaliwat nimo da. Bisag yun sa tikang pagpadako minaayo, gipangga o gitudluan og may pamatasan. Pero mugawas gyud nang imong tinuod nga kolor. Ang inyong kaliwat, mga kundatan. Matud pa ni Mama diri nako. At first, wa ko makaget sa iyang gipanulti, Papa Joe. Pero si Ate Leonora, ako nakita nga nangunot ang agtang sa kalibog. Masay buot mong ipasabot, ma. Nga kaliwat ni Bel ang kundatan? You mean atong kaliwat? Wa man tay record nga bati siguro, ma. Nasayop ka, ma. Matud pa ni ate nako, pero nitubag sa den si Mama. Di na mo na anak si Bel. Anak siya sa among katabang. Napaangkan man, kay magsigi maglaag, bisag ibawala na mo, nga di pasigian og lakaw. Mo'y kiyas man gyud, muambak sa bintana, kay makikabot gyud siyang laki. Ang resulta, di burot, ug pagkahuman, lugwa sa iyang bata, gibilin din ni sa tua, ug wa na magpakita. Tungod sa kasuko ni Mama, nasulti gyud niya nga akong pagkatao. Di ko makatuo, Papa Joe. Pagkadungog yun nako niini nihilak og taman og dayon dagan paingon sa gawas sa amo. Wa ko mo pauli niya ng pagkagabi og dito ko nihigda sa balay sa akong amiga. Wa ko musulti sa akong amiga kung usar di ay ko ka-adopted. Di paghihapon ako madawat pero mao'y tinuod. Gikan mismo sa baba ni Mama. Nagsagol akong gibati, Papa Joe, kauwaw kalagot sa akong nahibawan nga usar di ay ko ka-adopted. Ug naluoy sab ko sa akong kaugalingon. Kung pwede pa lang, di na ko mo pauli sa mua, buhaton ko na. Pero di mahimo, di pwedeng sa balay sa akong amiga ko nga mupuyo. Wa na ko ilaing kapaingnan. Mga pagkahapon niya na, so panisawp ang adlaw. Di uli ko sa mua, Papa Joe. Gitagbo ko ni Mama ug ni Ate Leonora nga mabalakon kay Gnaong. Diyos ko, Bel, di man day kagikan, gipangita ka na mong taman. Nabala kami ni mo, anak. Ganun wa man kanyuli gabi ha? Diin man ka.
Kung may tungod sa imong naibawaan nga usa ka ka-adapted pa sa ilo ako nga nasulti ko kadto. Nakalitan lang ko. Tungod sa akong kalagot sa imong gibuhat. Pero wa paghihapon, way kausaban ang ako pagmahal nimo anak. Mahal ka namo ni ate nimo. Pamilya ta anak, okay? Dagang pang yaw-yaw ni mama. Nangayig dispensa. Nangayig pasaylo na ako sila si ate. Pag-aksyon og duol ni mama para ay akong gakson nilihay ko Papa Joe. Walay ekspresyon nga mabasa sa akong naong. Blanco ang ako ang gibati. Gibiyaan ko si mama og ate og nisud ko sa akong kwarto og nang lock. Kadaghan nagsig balik-balik og tuktok si mama pero wa gyud nako ablihi. Kadlaw na lang, wa gyapon ko makatug. Hawa nga akong gibati og murag dunay ni Ali sa nga dako kayong troso sa akong dugan Papa Joe. Nihigda ko sa akong katri og nitiko ko. Wa ko ilay nabuhat gawa sa paghilak. Dili de lalim nga mahibawaan nimo nga all of the sudden nga di ka tinuod nga anak ug usara de ka ka-adapted diha-diha. Nawagtangan ko ug gana sa akong kinabuhi. Ang akong na used to be colorful life na pulihan og itom Papa Joe. Ang akong pangandoy nga mga damgo na hanaw na sama sa aso. Tunga-tunga pa lang sa school year niya itong higayuna og nakasiguro na kung daan nga hagbong yug ko inika Marso. Kay wa naman ko magtarong og eskwela. Pero padayon gihapon ko sa pagsigig atong eskwelahan kay di mas ako gusto nga magpundo sa balay. Makita lang ko pirmi ang dagway sa akong hilaw nga mama og ate Leonora. As much as possible, naglikay ko nila. Wa na ko mudungan og kaon nila. Kung doon naman gani mga higayon nga magkaabot mi sa kusina, dili ko mutingog nila bisan usaon nila pangutanan nako. Wala na lang sad ko nila pugsa. Wasa ko lang kasabi ni mama. Nakaibaw siguro sila sa feelings nga dili lalim. Ang mahibaw nga inadapt raday ko nila. My life suddenly got bored. Usahay doon yung mga gayon nga makaunahuna na kong maghikog. Pero may nalang gani kay niabot si Rodney sa akong kinabuhi. Si Rodney usa ka construction worker sa among lugar. Bisan itong kay nigpanit tungod kay sige og buhat sa init hitsuraan sab ni og dunay barog. Una na ko nakita si Rodney nga nagmasa og semento. Kasunis lang ang isuot og white t-shirt ug nagsinaw-sinaw sa singot ang iyang masulon kay lawas. Nakabantay si Rodney nga nagtanaw ko niya mo nga iya kong gila-ila ug nangayo pa dayon og number nako. Ug pagkagabi ni text si Rodney nako. Matod pa siyang text nga, "Hi Bel, na ako diri sa balay nga among gi-construct. Ali diri. Ako ra may tao diri." Matod pa niya. Ug ako siyang gibawsan og kaming. Sa among sala, nagian ko si mama ug ate nga nananaw og TV. Nilabay ra ko nila dayong gawas sa pultahan. "Bel, asa man ka? Bugawas ka nga gabi naman ron?" Matod pa ni mama nako. "Doon na ko'y paliton sa tindahan, balik ako dayon." Ug ako pa nga tubag niya. Way nahimo si mama. Wa na ko naminaw kung sa pay gisulti niya kay paspas naman kayo ko nga nilakaw. Excited na ko nga makikita ni Rodney. Ug pagsuod na ko sa balay nga under construction pa. Ngit-ngit kayo panisuga. Bugtong kahayag sa buwan ang naghatag og danag nini. Enough nga makita ko si Rodney nga nisugat nako. "Mayo kinakaari ka. Dali arita sa lantay." Matod pa niya nako. Paglingkod na mo sa lantay nga naimutang sa pinakasuok nga bahin sa balay nga wa pa mahuman, wa na maglangay si Rodney. Gihagkandahin ko niya sa akong lips o gipanghikap niya mga party sa akong lawas. Unya paspas kayo nga nakahubo sa iyong sapot ug iya dayong giwalis ang sanina nga akong gisulob. Niya tong taknaa pa padyon ni lampos gyud paglapa sa leon sa karniro. Nasyak pagani diyang nadiskubrian niya nga virgin pa ko niya tong higayuna. Wa pa'y nakilabot nimo? Nganong imo man ning gayon yano naghatag nako? Pangutana pa niya. Ngano man di pa kana? Ikaw ang palarang lalaki nga nakauna o nakaangkon sa kong pagkaputli. Tubag ko pa niya, Papa Joe. Sukad niya itong gabi una sa nitabo namon ni Rodney magsige na mig-abot dito. Same place, same time. Wala yung buhaton kundi maglinapaay ra gyud ang leon o karniro. Way dagang istorya, way dagang pangutana. Ingon ana ka plain and simple ang among relasyon ni Rodney. Di ay kausa nga padong ko nga makikita kang Rodney. Giharangan ko ni Ate Leonora sa pultahan.
Excuse me, magpaload ko sa tindahan. Matod ko pa niya para mapahawa siya sa akong agyanan. Load? Kagabi naron mapaload? Doon na abli nga tindahan nga alas 10 naman sa gabi. Pangutana pa niya. Doon na oy, dito sunahan ay. Sige, pahawa na diya sa akong agyanan bi. Kaya nagdali ko, manira na niya to. Tubag ko pa niya, Papa Joe. Bel, kung unsa man gani ang nahitabo tanan nato, kalimti na to, lalaki lang. Makita pa man, ang igsuon di na nako makitaan. Matod pa niya. Char, igsuon boy. You know the truth na nga di ta kadugo. Ayo pag as if diha nga kunuhay concern ka. Supalpal ko pa niya. Why nahimo si ate dihang namugos gyud ko og lusot sa pultahan bisag isara nga akong iyar akong gialihan. Nagpaabot na ang akong Rodney sa amuang love nest, Papa Joe. Dili na ko pwedeng nga pakyason si Rodney kay mao na lang ni naghatag og kalipay nako. Siya na lang ang rason para magpadayon pa ko sa akong kinabuhi. Padayon may sa mong relasyon ni Rodney. Kada gabi may magkita, kada adlaw naman ko sa school. Pero wa na sa ko magtarong sa akong pagtuon. I don't mind nga kada exam zero ko pirmi, Papa Joe. Dili ko makatubag sa among oral exams. Kay dili man sab ko maminaw sa discussion sa among teacher. Ang ending, failed ang tanan akong suwat sa kuang card nga si mama pa mismo ang nakadawat. Iya dayon ko nga gi-confront pag abot nako. Nganong hagbong man ni tanan, Bel? Di man nung ta kaingon ana sa una, dagko man kay gagrado. Maunor man gani ka sa una. Nganong giguba man nimo ang imong kinabuhi tungod lang sa imong nahibaw-an nga dili ka tinud anak. Usa pa may imong gusto? Wa ka man nung tanaw mo dog-dauga, gipangga man ka dinhi sa balay. Patas ang akong pagtratar ninyong duha ni Leonora. Pero tungod lang sa usa ka gamay nga sekreto, gub-on nimo imong pagkatao. Ayaw anak. Please, balik na sa kaning nga Bel. Dili ikaw ang Bel nga ako nailhan. Adopted or not, it doesn't matter. Anak. Nagilak si mama nga nagsulti na ako nining pulunga, Papa Joe. Yes, I do agree nga nadutlan ko. Yes, gusto na ko mobalik pero asa man. In the first place, wa ko'y angay balikan kay nagikan ako daan sa ubos. Bati ug hugaw na daan ang akong roots, Papa Joe. So why not pretend on someone not me? Si mama na mismo ang nisultin nako nga anak ko sa kundatan nilang katabang sa una. Supuslan man nga nabasa na ko, maligo nilang kong tiwas. Anyway, wa masab ko'y gibasulan. In fact, malipayon ko sa kiliran ni Rodney. Getting stronger ang among relasyon ug wa mi absent sa mong panagkita kada gabi. Pero pakyas lang gyapon, Papa Joe. Wa ko mag-expect nga hangtod kang Rodney, do na lang gyapoy palyaw. Usa ka hapon ni ana dunay babae nga niabot sa mua o gitagbo kini ni mama ug nagstorya ni silang duha. I thought ordinaryong bisita lang ni mama, pero dihang iya nako nga gipatawag ug giingnan nga, Bel, mao kini si Nisa, ang asawa ni Rodney. Matud pa ni mama nako nga murag maglisod ug ginhawa sa iyang nahibaw-an nga nakikrelasyon kog construction worker nga minyo. Nitingog ang babae ug nga ginganlan og Nessa. Medyo malditahon pod, dili sad palupig. Wa ko kay bawo ko sa nagustuhan nimo sa kumbana day, pero nga kagwapa nimo, batanon niya single. Sa imong itsura pwede ka man ta makakitag lalaki nga sama nimo. Nganong ang ako pa mangyong bana in taon imong gidaginot. Uy, matud pa ni Nessa, Papa Joe. Ayaw ipakaubos imong bana kay tagsara ka kitag lalaki nga masulod nga very hot pa. Tubag ko pa niya. Pero kalit nga dunay pad nga nitamparos nako si mama di ay. Well, unsa pa man day ang ako ma-expect. Di ko niya tinod nga anak. So yano-yanoon lang ko niya dapat. Okay ra sab, sagpa raman. Dili makamatay, Papa Joe. Bisan pag ibaharan nako sa asawa ni Rodney nga di na pakikitaan ang iyang bana. Pero kiberming duha. Way makapugong sa bulog sa mong pagbating duha, Papa Joe. Para di ko makalakaw kada gabi, sa iyo palang gitrangkahan na ni mama ang among pultahan. Iyang kaninahan para di ko na ako maabli. Pero if there's a will, there's a way, Papa Joe. Thanks to her, sa iyang pagsulti na ako sa style sa kong tinuod nga inahan, kaniadto nga muambak sa bintana para lang makikita siyang uyab. Dili makabasta-basta og ambak sa bintana sa kwarto kay jealousy kini, og doon na pagyubirha. Pero way lisod kung determinado yung ka, Papa Joe. Nag-gather na ko daan og mga tools para tagsa-tagsaon na og tangtang ang mga jealousy nga bildo. Dali raman di ay. Ang birha na mo, tungod kay karaan na o ga naka-attach sa tabla ang bungbong.
dali ra nga malangkat, Papa Joe. Pero dos andanas ang among balay. Kumuamba ko, gikan sa second floor, igo gyud nga mabali ang ako mga kabukugan. Pero no problem, simple ra kayo. Unsay gamit sa habol. Ang habol, akong gihigot ibabaw sa bintana nga mo'y ako ang gikutayan paingon sa ubos. Dito na lang sa kumuagi, inigbalik na ako gikan na mong kita ni Rodney. Mura akong si Tarzan nga naglumpayot sa bagon, Papa Joe. O sa tinuod lang, happy ko sa akong gibuhat. Mura bag dunay challenge ang akong life o dili boring. Pila ka adlaw to, nga gibuhat na ako nga ala Tarzan sa abong bintana gamit ang gisumpay-sumpay nga habol. Makita ko lang si Rodney, pero doon nagihapoy kinutuban ang tanan, Papa Joe. Usa ka adlaw ana nakadawat kog sumon si Mama gikan sa among barangay kapitan nga dunay reklamo sa Nisa ang asawa ni Rodney batok sa among relasyon. Dili ta ko mutunga sa barangay pero gipugos gyud ko ni Mama. Iya akong gihadlok nga basin ko noon niya og kuhaon ko og DSWD. Wa pa ko'y idea about ana. Mo nga nitunga na lang ko sa pagpatawag ni Nisa. Og dito, Papa Joe, nagatubang ming tanan. Ang nakadawat o grabing kasaba gikan sa barangay mao si Rodney. Kay lagi minor di edad ko. Pwede pa kuno siya nga prisuhon. May nalang gani kay nadala og hangyo sa kontraktor ni Rodney. Nadala rag husay-husay og nagkasabot nga dili mo trabaho si Rodney sa ilang construction company. Gipa-resign kini sa iyahang amo o gi-refer sa ilang construction company sa layo nga lugar. Pila sa ko kaadlaw nga gihilakan ang among panagbuwag ni Rodney. Wala ko'y gana mo gawas. Nagpriso na lang kusod sa mong kwarto. Pila ka simana ko nga o labay nga simana nga doon ay bisita si Mama nga niabot gikan sa Cebu. Ang iyang elder sister nga dagang guwang, si Tita Milit. Sa una ra kaayo ko ganahan sa kinaya ni Tita Milit. Kay game kayo og dili conservative. Bisan pa og maguwang pa siya ni Mama pero mas bata ning style. Siguro tungod kay nagpuyo siya sa Cebu. Ilang nasabutan nga mas makaayo kuno nako nga magpalayo sa mong lugar. For the meantime, para makalimot, dadon ko ni Tita Milit sa Cebu. Iniguli niya. Excited nako nga makatunubog Cebu. Dugay nako nga nangandoy nga makapuyo sa mong lugar kay mao ni ako nadunggan nga nindot kuno ang Cebu. Naimutang sa usa ka compound ang balay nila ni Tita Milit. Sudlunon pa ni, mao nga kinahanglan pa mi nga mosakay og tricycle. Samtang gipaningot og sikad ang driver tungod siguro sa kabugat ni Tita Milit kay tambukon man ni og taas, naluoy ko sa sikad driver. May pagka-cute ba ya ang batanon sab? Pero siguro susama rin ni nako pangidaron. Kaya pa? Pangutana ko pa nga to sa sikad driver, Papa Joe. Kaya kayo. Bisag punan pag-usa. Tubag pa niya. Nakaginawa miglawom diyang naabot mi sa tungod sa balay ni Tita Milit. Diri gyud ka tigbiyahian kay basin og mugawas ko ba, musuroy ko at least doon na ako'y kailang suki nga masakyan. Matod ko pa sa sikad driver nga nitubag sa ni nga willing siya nga mo drive na ako bisan pag libre pagani basta kuno ako. Gihatod ko ni Tita Milit sa akong kwarto. Butan kay siya nako nga nahununaan ako si Mama kaniyatong wala pa ko makabaw nga inadapt ra ko niya. Pinangga kay ko ni Mama kasi magtuo nga di siya ang tinuod na kong inahan. Tita, nakibaw na ka sa una pa nga inadapt ko nila ni Mama? Pangutanan ko pa niya. Oo, magtawgan na yung magani mi sa akong sister gani. So nasayod ko sa tanan. Tubag pa niya. Paminaw ni mo tita, asa ka ang tinuod na kong mama? O ang tinuod na kong pamilya? Doon na kay kasayuran tita? Pangutana pa niya nako. O pangutana pa nako niya. O nitubag siya nga, wala ra ba? Pero kung ganahan ka, doon ako yung mga kaila sa radyo nga pwede na itong ipanawagan. Tubag pa ni tita, pero nagdumili ko. What's the use? Wa ko'y tinguha nga makaila sa tinuod ng inahan. Iya magani kong gibiyaan sa way rason nga ako na nun siyang pangitaon. Pagkaugma dayon, igawas ko sa compound nila ni tita. O gipangita dayon ako itong tricycad nga ako nasakyan. Naglakaw-lakaw ko hangtod nga naabot sa giparkingan nga naglaray nga mga tricycad. Wa ko maglisod pagpangita niya. Ako dayon siyang giduol. Hi! Matod ko pa niya. Hello, musakay ka? Pangutana pa niya. Kung pasakyon ko mo, tubag ko pa dang pa-cute-cute, Papa Joe. Oh, okay. Sige, sakay na. Asa magamuad to? Pangutana pa niya. Sa imong heart.
Tupag ko pa nga maod dayon kadto ang sinugdanan sa among pagka-closeness ni Romel. Nasayran na ako nga dugay o dunay uyab si Romel, pero who cares? Wa magdugay ang babae na mismo ang nibuwag. As expected, Papa Joe, kaming duhanan ni Romel. Buwan sa Hunyo, ting-abli sa klase, gipa-enroll ko ni Tita Melit sa usa ka public school. $1 po silang balay. Kada adlaw school bus na ako si Romel. Hatod kuha ko niya sa eskwelahan sa iyang tricycle. Si Mama Aso nagsigitawag na ako og nangumusta pero di kayo ko makigstorya niya. Bisan sa tinuod nga gimingaw ko niya og sa yatin Lenora. Gimingaw sad ko. Wa ko magpasabot. Gusto na ko ipamukha nila nga ganahan ko sa poder ni Tita Milet kaysa ilaha. Nagtaron ako sa akong pag-eskwela, Papa Joe. Inspired magugko tungod kang Romel. Ganahan ko nga sa ko ni Tita Milet, plus I like my new environment. Labi na sa ko ang new classmates. Pero sa tunga-tunga tuig ni kalit lang og pakikistorya si Tita Milet nako. Daybel, nakauyab na day ka diri? Pangutana pa niya. Ha? Yes, tita. Dunay ba yung problema kung mag-uyab-uyab, tita? Tubag pa nako niya. Well, wak man, pero ang problema mao ang lalaki nga imong nauyab. Si Romel kanang sika driver sa gawas. Matod pa niya. So, what's the problem day, tita, og sika driver siya? Tao man na siya, og maayo man sa siya og pangita. Tubag ko pa niya. Na dili man questionable ang iyang pagka-tricycle driver. Why daotan niya na ang problema kay doon ako'y balita nga nadunggan nga kana si Romel usa ka adik sa drugas. Ug di lang kay kana tigpayuhot pag yun na sa mga ginadiling drugas diri sa tua. Matod pa ni tita. Ay, kuno lang tita, wa man gyud basihan. I'm sure hearsay lang na dili na tinuod kanang about sa drugas. Taud na biya mi nga nagkaila nya wa mo gyud nakit-an pagdepensa pa nako. Namakakla ko ni Tita Milet kaysa tinuod lang nakibaw na ko daan nga sakto na dunggan nga balita ni Tita Milet. In fact, kadaghan ako agniya ni Romel nga mo join kada session niya o shabu pero mamalibad ko kay di pa ko ready. Di sa ko ganahan nga musuway. Usa ka hapon niya na Papa Joe pamuhi sa school paggawas na mo sa gate nag-expect ko nga nagpaabot si Romel nako sa gawas. Pero wala ko siya nakita. Nagpangutan ako sa iya mga kaubang sika drivers pero nibalibad ni. Wa daw ni sila makabaw ug asa. Akong tiksan ug akong tawagan di mo tubag ang iya sa iyahang phone. Hangtod nga pagkaugma sa bundag ana wa na ko niya gihatod sa school ug wasan na ako niya atngi sa gawas pagkahuman sa klase. Dito ni aksyon ako kabalaka. Nahadlo ko nga dunay daw tang nitabo niya. Main lang gani kay dunay nitugan nako ngayang amigo nga gitagaan nako og 20 pesos para maabli ang baba. Usa ka address ang gihatag sa amigo ni Romel nako. Ako din giadto sa mong lugar nga nimutangan sa usa ka squatters area. Wa ko maglisod og pangita kay noon man di ay ni sa maong lugar didto. Usa ka balay ang suyupanan ang naa didto, Papa Joe. Tud man sa tanto na akong pangutana, nakitaan ko si Romel pero doon na siya kauban nga laing babae. Sa usa ka gamayng kwarto. Naabtan ako ang duha nga nagsuyop og aso sa drugas, Papa Joe. Pareho lang nga lago na kayang naong, nagkalkag ang buhok, nga hugaw kaayo og dagway. Familiar na ako ang babae. Mao gatong babae nga iyang uyab sa una before nga nagkakami. Romel, nganon di man ka makontak ha? O ganon nagkuyog mo ning bayana? Pangutana ko pa niya. Pero pinakalma ang tuno ni Papa Joe. Di ko ganahan nga ma-provoke siya kay hayab biya siya sa drugas. Nito bag si Romel sa kung pangutana niya. Mangutanam ka ganon nagkuyog mi. Ang giagda ti ka, dili-dili man ka. Pagsulti lang ganahan ka mo sa bayna mo. O may labad ni si Erika ba? Okay ra, threesomes. Ningislo ang akong naong sa kong nadungog kang Romel, Papa Joe. Wa ko mo react. Nananghid ko nila nga mapauli na. Samtang naglakaw ko paingon sa balay ni Tita Milet, naghila ko, Papa Joe. Nasakitan ko sa gibuhat ni Romel nako. I like him. Pero wala ra day gihapon. For the second time around, failure na sab ko, Papa Joe. Sa ko ang love life. Una si Rodney, nga construction worker. Unya si Romel nga tricycle driver. Puros ko nila gipasakitan.
Maybe sakto si Tita Milet sayang gustong ipasabot nako. Maybe I should find someone ka na lalaki nga professional ug disente sab tuod sa sunod. So kaniya doon ako magsigaws-gawas para magpa-cute-cute sa mga tricycle drivers. Nagkita mig balik ni Romel pero wala ko musakay niya. Wala sa ni siya mamugos. Officially single and ready to mingle na ko niya itong higayon na Papa Joe. Pero careful na ko. Sunod nga lalaki, mamili na ko. Kanang disente o professional. I wonder og kanus anak ko siya makita. Tungod kay wa ko ilingaw after school, nalang ko sa balay. Mutabang ko sa trabahoon. Nakitaan ko ni Tita Milet nga nang limpyo o nag-arrange sa sala. Nalipay kayo ni siya yung nakita. Oy, himala nga nang limpyo. Matod pa ni Tita nako. Para doon na sa ko'y gamit diri Tita ba? Basin og mapulaan niya ka nako. Tubag ko pa niya. Sus ako mapulaan nimo nga gibilin biya ka nako sa akong sister. Tuwas mama ni mo ay nagsigtawag kay di ko ka makontak niya. Nagpadala ra ba dito kwarta para sa imong allowance o gubang gaston sa school. Nakonsensya ko sa akong nadungog Papa Joe. Naluoy ko ni Mama Ason. Pero ambot ba? Nga murag ganahan ko nga i-punish siya sa iyahang pagpamakak nako nga gi-adapt ra ko niya sa una. Usahay ma-realize nako nga swerte pagani kayo ko sa ubang mga adopted child kay pinangga ko. Wala na ko masuwayi nga giabuso ko o gidaog-daog. Don't worry tita, tawagan na ako si mama and ikaw man ako diri. Gidayal na ko ang number ni Mama Ason and it was the first time nga nadungog na ko ang iyang tingog. Sa ko ang kabubuton nga makikistorya niya. Bel, anak, maayo kay nakaunaw na kagtawag na ako, day. Kumusta naman ka di anak? Kubrahaon niya ton yun ni tita ni mo ang kwarta nga akong ipadaha. Doon na to extra para makapalit kasi mong gusto. Wa ko dayon makatubag ni Mama Papa Joe. Nito manggod ang ako mga luha. Di ko gusto nga may bawaan niya nga nihila ko. Okay ra ko diri ma. This coming March, makalingkawas na gyud ko sa third year high school. Kamu ma, kumusta naman mo diha ni Ate Leonora? Tubag ko pa niya. Okay lang mi anak. Si ate nimo nagsigigisgot nimo. Gimingaw na siya nimo. Gusto ta siya nga unta mo balik ka diri sa ato. Kana kung gusto nimo. Matod pa niya. Humanon lang siguro na ako ang high school diri ma. Next year, fourth year naman ko. Ini-graduate na ako, mabalik ko diha sa ato. Madungog yun na ako ang kalipay sa tingog ni Mama. Ako sa Papa Joe, murag dunay tunok nga naibot sa kong dughan. Murag okay namin ni Mama o ni ate. Nagtuod ko nga okay na ang dagan sa kinabuhi Papa Joe. Medyo nibuutan ako Papa Joe, musimba na gani ko kada Domingo. Kauban ang ako mga classmates. Pero usa ka Domingo sa kadlawon sayo nga namukaw si Tita Milet nako. Nganong gipukaw man ko nimo kadlawon tita? Asa man ta? Pangutana pa niya. Nahibaw-an magud nako nga musud na kag simbahan kauban sa mga amiga. Asa may maayo kitang duha ang magkuyog sa simba? Tubag pa ni tita. Ha? Oh, sure tita pero kanang adlawan lang sa tamanimba. Uy, kasayo sa daaron uy. Duka pa kayo ko. Pamalibad ko pa niya pero namugos gud siya. Kay matod pa niya nga mas nindot og sayo mo simba. First mass para the whole day feeling blessed na kuno. Wala na hunahon. Pag-abot na mo sa simbahan, wa pa pagsugod sa misa na naginot og time nga makatug bisan og pila ka minutes lang. Duka pa man gyud kaayo. Nakamata na lang ko diyan nakabantay ko nga gikusi na ko ni tita sa kilid. Nagsugod na diya ang misa. Ug pagbuka pag yun nako Papa Joe gilugod kong mayo ko mga mata kay nagtuo pa man ko nga nagdamgo pa ko nga nakakita og lalaki nga gwapo kayo. Naami sa pinakatubangan nga lingkuranan og klaro kayo ang pari nga nagmisa. Kadto pa ko nakita og pari nga gwapo kayo Papa Joe. Murag anghel sa kagwapo ug napay skin nga hamis kayo. Ang iyang mga kamot puti nga puwa-puwa ang kolor Papa Joe. Kalit nga nawagtang ang akong duka o gisudlay ko dayon ang akong taas nga buhok sa ko ang mga tudlo o gitaro ko o gisulob ko ang blouse nga ug mao nga karsones. Kung may bawaan pa lang nako nga ingon di ay niya to kagwapo ang pari sa first mass, magpaparlor gyud unta ko. Di ko tiga kalawatan Papa Joe. In fact, wa pag yung kasuway nga mo kalawat bisag kausa.
Pero diyang niingon ng pari nga mga lawat na ako gyud ang naguna-una og duol sa iyang atubangan, Papa Joe. Sukan niya to, wala ko'y palta nga musimba og mas kada Domingo. Nalipay kayo si Tita Milet nako. Dako nagikuno kong kausaban. Nireport pa siya ni Mama Ason nga reliyoso na kano kayo ko. Unya mo join pa ko mga religious events at church activities. Niapil sa ko og choir sa simbahan. Nadawat masab ko. Kaya ninduton man sa kong tingog, Papa Joe. Kantong tanan akong gibuhat para mapaduol lang kang Spencer. I mean, Father Spencer. Mo na pangaan sa gwapo nga pare. Tungod kay present ako halos tanan nga mga activities sa church niya, choir pagyug ko sa misa ni Father Spencer. It all happened gradually, Papa Joe. I mean, sa closeness namo ni Spencer, yes, I called him Spencer. Kamo na gusto niyang itawag nako. Niya labi na og kami ng duha. Hilig og music si Spencer. Maong kasagaran, mag-practice mi og mass song, kami ragyong duha. Siya ang magpiano, ako ang mukanta. Ang nakapasamot pagyod sa mong closeness na mo kay mahilig siya og Tagalog pocketbooks. Doon na siya daghan. One day, doon na siya gipakita nako. Pagtanaw ko pa, plane tickets, paingon sa Manila. Ug ang nakasuwat dito, among duhang pangahan. Mga tutag Manila, magunsa man ta dito. Pangutana ko pa niya. Mas maayo dito kay way paki ang mga tao dito. Free ta nga makasuroy-suroy sa gawas. Makamuling-muling ta, makashopping ta, ug kaon sa gawas. Matud pa niya nako, Papa Joe. Ug tuod man nakalarga gimig Manila. 2 days and 1 night mi nagstay dito. It was the happiest moment in my life, Papa Joe. Free me sa among gustong buhaton. Sa kadagang tao dito, imposible kaayo nga kami pangduha ang ilahang mabantayan. Pero katong una na ko nga gisulti, mugna arato sa kung unahuna, Papa Joe. Feeling na ako nga uyab mi. Mao nga sa kung unahuna, mao kato ang iyang tuyo nako. Pero ang tinudanay, nagpakuyog lang si Father Spencer nako. Doon na kini siya meeting nga giatinan. Og ako lang ang iyang gihimong alalay. Og dito mi nag-star sa balay sa iyahang igsuon. Og lahi-lahi mi og kwarto, Papa Joe. Pero ang akong unahuna, grabe kaayo. Murag feeling nako. Kami na ni Spencer. Sa tinuod lang, makaingon ko nga naagyod siguro sa amo ang dugo. Kay nganong ako magyupirmi mudot-dot niya. Kabaw ko nga way malisya si Father Spencer nako. Pero ako pirmi ang mudikit niya nga to sa mall. Siyempre, why nakaila na mo? Why nakaila na ako og si kinsa ko? Mao nga kampante kaayo ko nga magduol-duol niya samtang manglakaw mi sa mall. Pero sayop lang gihapon ko, Papa Joe. Sa ka-high-tech di ay sa panahon karon wala na imposible. Dali na lang kaayo mo katap ang balita ug di pagyud di ay mao. Pagbalik na mong duha ni Spencer sa Cebu, nabalita na sa among lugar nga parte kuno sa among duha. Dunay mga hungihong nga naami tinago-tago nga relasyon. Pero kutob ra sila dito kay wa man gud sila ebidensya. Pero si Tita Milet ang nisugat nako nga seryoso kay gnaong. Gihiling niya nga akong bag ug iya nakit-an ang mga boarding pass sa eroplano. So tinuod gyud ang chismis bell ug ikaw namakak na sab ka nako. Mayo pa na kong kabalaka nga maunsa ka sa inyohang outing kuyog kuno nimo imong amiga. Pero lahi na imong kuyog. Matud pa ni tita nako nga pinugngan lang ang tingog. Pero klaro kayo nga nasuko kayo nako, Papa Joe. I'm sorry, tita, pero wa man ko'y gibuhat nga dautan. Close lang gyud mi. Tubag pa nako niya. Ang atong pamilya nagsilbi sa simbahan. Sud sa dugay ng panahon, nasayod ang mga tao ug unsa ko kaduol sa simbahan. Ngano man in town bell, oy nga sa tanan lalaki, sa bawal pa magyug ka nga magduol-duol. Matud pa niya nako, Papa Joe. Mao nga wa na lang nako matuyo nga makatubag ko niya, Papa Joe. Wa man siguro di bawal kung ako'y mabuhat, tita. Wa man gyud ko'y sakto nako. Tanan akong gibuhat puro sayop. Sukad pa dito pa ko nilang mama og ni Ate Leonora. Mao bitaw ni hinungdan nga naabot ko diri Cebu kay sayop akong binuhatan sa amo. Ikaw na nagsulti nga sa akong hitsura. Di kay kutob ra ko sa construction worker o tricycle driver. You told me. So I deserve someone better. Kanang disente siguro professional. Tubag ko pa nga to kang tita. Yes,
Mo na akong gingon nimo. Pero ayaw sa alagad sa Diyos. So pinasusi mong utok ha, Bel? As usual, sayop na sa ko, Papa Joe. I'm bad. Kay baon ako, ana. Dugay na. Ug tungod kay wa na magyud ko. Mamatay ang mamatay ang chismis namon duha. Gitawagan ni Tita Milet si Mama o gipahibaw sa tanan. Graduating na ko sa high school niadto. Og tunga-tunga pa sa tuig niadto nga buwana. Pero wa gyud na ko pahumana o wa ko pahumana ni Tita Milet. Di na kuno pwede nga magdugay pa ko sa among lugar para masalbar ang dungog taon sa pari nga ako na taon ang nagbuhat og issue. Gipasakay kong barko ni Tita Milet paingon sa mua. So wa pa ko ni sakay sa barko, nigakus ko ni Tita o nigakus si Tita nako. Sorry Bel, para sa imong kayuhan ra gyapon ni. Ako lang unya adtuon ang imong eskwelahan para pahibawon nga ni transfer kag laing school. Ay kabalaka, kay kung mamatay ning isyuha, pabalikon ti ka diri. Samtang naglawig ang barko pabalik sa among yutang o sa akong yutang na tawhan, wa ko makasabot sa akong gibati. Wa sa ko masayop ganun pirmi na lang ko masugamak sa sayop nga pagtuo. Pero sa laing bahin, excited na ko nga makita ni Mama og ni Ate Leonora. Usa ka tuig ug tunga mi nga wa magkita. Ug matud pa ni Tita nga tagbuon mi ni Mama sa pier. Taud-taud na ko nga nagpaabot kang Mama sa arrival area sa mga pasahero pero wa ko yung Mama nga ni patimaw. Akong gisigiyag text ug tawag pero di makontak ang iyang cellphone. Wasa ko yung number ni Ate Leonora. Sukat pa niya to nga nag-away mi ug ako siyang gidelete sa akong phone book. Nalimot siguro si Mama sa akong biyahe. Mao nga nakadecide ko nga musakay na lang og bus paingon sa amoa. Mas mahinuon para ako siyang supresahon. Sa dito pa og Cebu, magsigtawag si Mama nako ug musulti nga ganahan kay siya nga makita nako. Nagplano gani siya nga muana og gyud og Cebu sa umaabot nga Marso para mutambong sa akong high school graduation. Pero pag-abot na ako sa amo, Papa Joe, na sorpresa ko. Way tao ang among balay, ang mga silingan pa anisulti nako nga tuwa ko no sa ospital si Mama kay giatake sa kasing-kasing. Nangurog ko sa akong nadungog, Papa Joe. Di ko makatuo og nahadlo kayo ko nga dunay daw tang may tabo ni Mama. Dali ko nga niadto sa ospital pero pag-abot na ko dito, wala na dito si Mama. Matod pa sa staff sa ospital nga na-transfer na kuno ang patayng lawas ni Mama sa morgue. Napalingkod ko sa simento, Papa Joe. Gikumot ko ang akong buhok ug way pugong-pugong nga nibako og hilak at ubangan sa daghang mga tao. Pila na ka minutos nga mao katoy ang akong porma. Gipananaw na ko sa mga tao pero wa na ko'y umuy nga mubarog. Namuypoy ang akong kusog ug may na lang gani kay dunay usa ka nurse nga nialalay nako og pabarog og gipainom ko niya og tubig. Diyang nakabawi na kusog niadto ko sa giingon nga morgue nga mao'y nahimutangan ni Mama Ason. Sa gawas nakita ko si Ate Leonora nga naghilak. Nagpanukok og duol niya kay nakaibaw gyud ko nga masuko siya nako pero ulahi na kay iyan ako nakitaan, Papa Joe. Si ate ang miniunag duol nako samtang padayon sa paghilak ug wa ko ma-expect nga sa sunod niyang buhaton. Nagtuog ko nga akong sagpaon ug basulon sa tanan sa pagkamatay ni Mama pero bali ang akong pagtuo. Kay migako siya nako ug padayon nga nihilak sa akong atubangan. Wala na si Mama Bel. Wa man gani siya makatambong sa imong graduation. Layo pa gani kaayo ang Marso. Nagplano na unta si Mama nga manglarga mi sa Cebu. Matud pa niya nako. Nihilak og tama na tubangan ni Ate Leonora. Ako ang mabasol sa pagkamatay ni Mama te. Tungod nako, mao nga giatake siya sa kasing-kasing. Puros kaguol akong gihatag niya. Pero gisampungan ni ate nga akong baba. Matod pa niya nga di kabubuton sa katawo ang pagkamatay ni Mama, kundi sa kahigayunan o basin pagbuot sa Ginoo. Nga dito ra gyud kutob ang iyang oras. Niabot si Papa gikan sa Saudi og naalanganin unta kong miduol niya kay sa akong pagtuo na sayod na ni sa akong binuhatan. Pero way na usab sa tinagdan ni Papa diri nako. Og dito pa na ako nibawi nga wade mo sulti si Mama og Ate Leonora sa akong binuhatan samtang tuwa pa siya sa Saudi nga nagtrabaho. Miabot usab si Tita Milet ug uban pa niya nga kaparintihan sa unang gabi sa haya ni Mama. Giduol ko ni Tita Milet og ipangumusta. Kumusta naman ka? Di gyud ko okay, tita.
Gibasol ko nga akong kagalingon sa pagkamatay ni mama. Tubag pa nako niya. Ay, way bisan mabasol sa kamatayon ni mama ni mo eh. Huwag tangan ka na sa mga nahuna kay basin ikaw pa'y magkasakit. Matod pa ni tita. O dito ni samot na sad kong hilak, Papa Joe. Nakapangutan ako sa kong kagalingon ug ngano ka kadautan nako binuhatan puros may tinagdan ang nasumbalik nako gikan sa pamilya ni Mama Ason. Bisan pag nasayod silang tanan nga di ko nila kadugo pero maayo gyapon silang tanan nako labi na gyud si Ate Papa Joe o si Tita Milet. Unsa ka belog mo koy kag balik nako sa Cebu para makatiwas kasi imong pag-eskwela. Hasol naman gyud ang magbalin-balin og eskwela, graduating na ra ba ka? Matod pa ni Tita Milet nako. Pero di ba tita, na-chismis na ko dito. Di ko gusto nga matagan na sa kaglaing labad sa o. Wala na si father dito eh. Di balhin og laing kumbento. Prove yourself. Pagitaas imong kasing-kasing. Unsa gyud gusto ng imong mahitabo sa imong kinabuhi. Unsa may imuhang damgo. Ikaw ra mismo makatubag niya na. Kami imong pamilya, niya lang mi para mo suporta nimo. Wa nagyud ko ilang masulti pa sa mga tao nga nagpalibot nako. Dili tinuod nako sila unta nga kadugo pero ila kong gimahal ug labaw pa sa ilang tinuod nga kadugo. I am so stupid nga sa ilang sila nga gipasakitan pinagi sa pagsuway ug guba sa akong kinabuhi diyang ako nahibaw-an nga adopted child ako. Pagbalik ni Tita Milet sa Cebu ni kuyog ko Papa Joe ug gitiwas nako ang akong pag-eskwela. Sakto si Tita. Gossips and issues will eventually die down. Sama lang ni, sa kayo nga namatay lang og iya kung dili ni mo sugnuran. Pila na may istorya, nakagraduate kog high school ug si Tita Milet lang ang nitambong sa akong graduation. Kasi si Papa ni balik naman sa Saudi. Samtang si Ate Leonora busy sab sa iyahang medicine course. Natol nga final exam niya. Mao nga wa gyud siya makalarga paingon sa Cebu. Pagkahuman sa akong graduation, diyang nakadawat nako sa akong high school diploma ni diretso ko sa usa ka career services Papa Joe. Maampingon na akong gisulod sa usa ka long brown envelope ang akong diploma. Unya, akong gipalupian og usa ka papel. Suwat nako kang Ate Leonora nga nagkanayon nga, my beloved Ate Leonora. Supposed to be para inyo hauntan ninduhan ni Mama pero tuwa naman siya sa heaven. Sorry nga di ko makauli diha sa ato. Kaya doon na pa ko'y nakaschedule ng mga scholarship exams para sa college. Promise, next time, na akong mail ni mo maunang akong college diploma. Take care and I love you. Belle.